Ayun, magandang hapon mga kaparmer at mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating taniman. Ayan, welcome back po dito sa ating channel. Kung hindi kita subscriber, ay pasubscribe naman at pa-like sa ating mga video. So ayan, at dito tayo naglilinis tayo ngayong hapon dito sa ating selerihan. Ayan, kasi simula po lang po natin maglinis. So ayan na po yung aking nalinis dito sa taas. Ayan o, ito po yung ating celery. Medyo malapit na rin po yan na ma-harvest pag lumaki-laki yan. Siguro ay magsasabay po sila dito sa aking sinkang. Yan o, tulad niyan. Pakalaki na niyan. Medyo mahahaba po sila. Yan o, medyo dinadamo. Kaya kailangan tong bawasan yung mga damo. Ayan, sa pag-aalaga nga pala ng itong celery ay medyo madali lang, pero ang mahirap yung mga sakit na lumalabas. Ayan, tulad po niyan. Ayan, yung mga batik-batik na yan, kung dumami po yan ay wala din pong silbi yung ating tanim na celery. Tulad po nito, mga leaf miner, ito kinakain na nila, kaya kailangan po tinatanggal po ito. Yan. At ito nga pala ay mas maganda pong dilig. Gustong gusto po ng celery ang ididilig yung kataba sa kanyang puno. Mas madaling ma-absorb po niya pagdilig po ng ating gagawin. At kung ikaw ay magtatanim po ng celery, kailangan naman po ay medyo bastante ka sa tubig, kasi lalong lalo na kung summer, ay kailangan mo pong ito ay natutuyo. Kung summer, ito ay every afternoon ang pagdidilig. Maliban na lang kung makapal, nalililiman po yung kanyang puno dito sa ilalim, ay hindi po masyadong tuyo. Pero kung yan ay ganito pa lang kaliit, ay talagang naiinitan ito, nahahanginan, hindi niya naniliman, kaya kailangan pong madiligan ng tubig hapon every afternoon. Pwede naman kung mas maganda kung sabay po ang pagdilig, ay may chicken manure o pataba na sinasabay diyan. At kung ganun ang gagawin mo, ay madali pong nalaki yung ating celery. Kaya mas maganda po na dilig, lalo na pag pasummer na. Ito naman po ay pag maputik yung lupa, ay hindi po siya nalaki. Kaya nga po nung itinanim ko nung December ito, yan, yung mga iba na yan, ito ay malalaki na nung aking itinanim, kaya mas naunang lumaki. Yung iba ay maliliit, medyo parang putik yung lupa, kaya medyo nahihirapan po siyang mag-ugat. Ito namang pong pechay na aking tinanim dito sa gilid ay hindi po maputik, medyo malambot po dito, tsaka tawag dun,
hindi siya naputik. Dito lang po banda talaga ang medyo maputik. Kaya pansin nyo, yung iba doon, ayun, ay talagang hindi po siya nalaki agad. Gustong gusto po kasi ng mga celery ay medyo mabuhaghag yung lupa. Ayun oh, maraming ugat na dito. Dito may ugat na. Ayan oh, yung mga puti-puti na yan. Yun. Yan ang kanyang ugat. Bumaba dito. Nagsalubong sila dito sa pechay. Kailangan din pong maalagaan po ito ng pataba. Kailangan din po nating madilig. Maglagay dito ng urea, sasabog. So ito yung aking, kapag natapos ko itong malinis, ay hahabulin ko po ng pataba para po medyo makahabol na rin. Ito, kaunti pa lang yung ating nalinis. Yan. At ang i-spray naman po natin dito sa mga leaf miner. Yan, may nakukuha naman pong pang leaf miner na bibili. Yan yung ang kagandahan nito sa pagtatanim ng celery. Kailangan pong i-timing. Ito po ay nahuli. Huli ko pong pinunla ay dapat sana ay pinunla ko noong September sana, pero wala at di tayo nakapaghanda. Nahuli pa akong nagpunla. Ito ngayon yung ating napala, hindi tayo nakachamba. Nung nga palang nagmahal po ito ay noong November umabot siya ng 200. Mga 200, 150, 200. At saka nung nag-December, bago pang Pasko, ang presyo po noon ay nasa 70 per kilo. Kung tayo maaga-aga, medyo nakatikim tayo ng magandang presyo nito. Dito naman po ay ang binibili din po ng mga buyer ay yung kaganda po ng dahon. Halimbawa ito, walang dali, walang masyadong dali. Yan po ang gustong gusto po ng buyer na binibili. Yan, mga ganyan kaganda yung dahon. Kaya tips, ang pagmamahal ng celery ay simula po sa Hulyo, July ako nag-harvest noon at ako'y nakapag-harvest ng ang presyo na natsambahan ko ay 80 to 90. Yan po, 80 to 90. Pero yung noong October, November, doon na nagmahal yung celery at naging 200 per kilo. Di ko matiyamba-tiyambahan yun. Tanim ako maaga. Inani ko ng July. Hindi tayo nakatiyamba. Minsan lang ako nakatiyamba ng mahigit 100 sa buwan ng Oktubre. Ayan ang konting tips sa mga bagong magtatanim. Pag magtanim tayo, tatiming tayo. Ito ay wala na pong matatiming kasi wala na. Talagang kung 25 per kilo ang ating inabot, edi yun na, wala na tayong hahanapin. Siguradong dadagsan na naman ang nagtanim. Maraming nagtanim kasi nagmahal nung nakaraan. Siguradong hinabol po nila. Ayan, yung aking konting na i-share.
At, kung hindi ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe naman po at palike and hit the notification bell para updated ka tuwing mag-upload. So, yan. Ingat-ingat ang lahat. Happy farming!